Ano pong reaksyon nyo doon sa sinasabi ni VP Sara na kung ordinaryong tao ang nagsasabi na may sapat na boto na para nga po umusad sa Senado itong impeachment, okay lang. Pero kung manggagaling ito sa mga congressman, hindi daw po yata maganda yon. Anong reaksyon nyo po doon? Alam po ninyo, ito nga, mga ordinaryong tao yung mga nakakausap namin. Ako po, kagabi, nung isang araw, umikot ako sa Patay. Halos lahat ng mga nakakausap ko sa Patay, hindi na sinasabi sa akin. Inaabangan na nila yung sa Senado. So wala po kayo reaksyon doon sa sinasabi ni VP Sara na dapat hindi nagkokomento ang members ng Congress dito po sa kanyang impeachment kung may boto na ba o wala? Alam po niyo, siyempre sa akin naman, kung natatanong yan ng mga media, siyempre bakit naman po namin hindi sasagutin? Dahil kami naman, napag-uusapan namin, yung mga kapwa namin congressman. Hindi naman po pwedeng sabihin na yung tao, kasi kami ang nabigyan ng mandato. Ang linaw naman sa ating saligang batas na yung pag-i-impeach ay nasa Kamara. Kumbaga, natanong di sasagutin, ganun lang po yun, Congressman? Tama po. Congressman, sure na yung botohan natin sa Monday, hindi na po mamumove yun. Talagang sa Lunes magkakaalaman na kung diretso ba ito sa Senado? Sa ngayon po, yun po yung agenda. Yun po yung schedule. Opo. You start the session at 3 o'clock in the afternoon, right, Congressman? Tama po kayo. Okay, and then ano ho ba so far po sa Committee on Rules ang pinag-uusapan na ngayon dito? Kasi maliban doon sa kasi pag Monday po kasi, yun pa rin ho ba ang gawi dyan? Ito po yung araw para po sa mga privilege speeches, yung mga I rise Opo, on Monday po yung Monday po talaga yung mga privilege speeches. Ewan ko lang po kung siguro bibigyan ng priority to dahil siyempre mukhang kasi for the first time itong impeachment ay pagdidebatehan. Kasi dati by 1/3 vote normally botohan agad Yun ganun ang mga nangyari noong nakaraan kay Pangulong Erap, kay Chief Justice Corona. Ito first time na in-agenda. Alam naman po natin na pag ito in-agenda, i-open to for interpellation. So, lahat po pwede na magtanong, hindi lang yung mga miyembro ng Committee on Justice. So, medyo mahaba inaasahan namin na baka mahaba ang maging tanungan. Yes, sir. And siguro po naman, para kung mamarapati niyo, Congressman Joel, para walang masabi ang lahat, bigyan ng sapat na panahon ang gusto man pong kumwestiyon at makipagdebate po sa inyo sa plenaryo dito po sa dito po sa committee report na ito at di ba? Kasi kung talagang mahimay nila kung ano po yung sa tingin nilang dapat. Kasi po kung magtakda ng 3 minutes lang bawat isa, 5 minutes lang ang bawat isa, and then, hindi, dapat by 9 o'clock, uwi na tayo, 9 p.m., tapos na to. Pag ganun ho kasi, baka na naman po maging issue na sinagasaan po itong mga nasa opposition o kumukontra dito at masiguro lang po na you will really give ample time to everyone to discuss this on plenary. Ako po, sangayon po ako sa inyo. Although, kasi hindi naman po ako miyembro ng Committee on Rules. Opo, hindi po ako miyembro ng Committee on Rules. So, hindi ko po alam kung ano yung magiging patakaran nila sa Lunes. Okay. But ako, I agree with you. Para at least ito maging transparent na lahat. Lahat ang gusto ninyo itanong na ninyo dyan. Opo. Tsaka para wala nang issue, wala nang debate, wala nang question, di ba? Kasi ito na rin po yung ito na yung huling opportunity ng bawat membro ng Kamara na magtanong. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.